Ito, pag-usapan natin tong bagong hirit ni Torre. Abay, nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binack to you siya ni VP Sara Duterte. Pero ako, iba-back to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mahinang, mahina rin ng ganito ni Torre. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS? Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit pakinggan natin yung kanyang sinasabi. So, merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Ayan ang mga tinatawag na tanim media. Kasi tanim media tawag sa ganito patanong mo dito sa media na to. Etong issue na ito. Isipin niya, sa dami-dami ng crime, okay? Manood kayo ng mga mainstream media, makikita nyo kaliwat kanan ng crime na nangyayari. At kaliwat kanan na sinasabi natin na ito, bakit hindi naayos tong crime na ito? Bakit ito, lagana pa rin tong droga? May mga nagdodroga pa rin sa social media. Hindi po tayo nagsasabi niya, mga mainstream media na rin nire-report yan. Sa dami-dami ng nire-report, ito ang kanyang ibibring up. Yung post na kung saan luma na, supposedly, sabi ni Torre dito, luma na daw, at kesyo itinatapon ng mga DDS daw. Pakinggan natin. Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng ganito. Tingnan ninyo Number 1, argument ni Torre. Sinasabi niya, yung mga DDS daw, nagpapalabas, isinusumbat itong nangyari noong 2022 na crime. We will not go to the details of that crime. Okay? First of all, wala akong alam at kilalang DDS influencer na nag-post nito. Ang mga yung mga tunay na DDS vloggers, influencers, mga matatalino yan. Nagfa-fact check yan. Mga tunay. Okay? Pero meron mga fly-by-night DDS din. Na hindi naman talaga sila DDS. Sila ay for the content lang. Kaya nga dito, maling-mali kaagad si Torre for generalizing the DDS. Kasi mismong matagal ko na ito sinasabi, maraming pretender pagdating sa social media. Magpo-post sila ng kung ano-ano, mali-mali, para pagbintangan ang DDS. Tas kunwari, DDS sila. Papalitan nila yung profile pic na bring home Duterte, kung ano-ano, pero sa totoo lang, hindi naman po sila DDS. Ang tawag dyan, tanim DDS. Marami yan. Anong ginagawa nila para sakyan
na mga DDS, na yung tunay na DDS, para ma-flag down sila at masabing fake news. Tapos matanggal yung account. In other words, trap nila to. Matagal na hong scheme yan, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, marami na nag-post ng mga mali. Tapos they would claim themselves DDS, tapos sasakyan ng mga iba. Pero yung mga lehitimo, yung mga tunay, okay? Again, mga tunay na DDS, vloggers, hindi yan basta-basta nag-share at nagpo-post. Talagang fina-fact check nila kung kailan yan. Pero actually, sa second argument ni Torre, sablay pa rin siya dito. Bakit? May nagtanong, kailan po ba yan noong 2022? Hindi lang natin maririnig, ha? Sila, their word against the word of the internet. Pakinggan nyo. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. So sinasabi niya, second argument niya, yung mga DDS daw nag-post na matagal na at panahon pa daw ng mga Duterte. Na ibinibintang sa administrasyon ni Marcos. Bigla siyang finact-check ng isang media. Ewan ko, sabi ng media, Sir, kailan po ba yan noong 2022? Di ba presidente niya si Marcos eh. Hindi naman, mga ano yan eh, early presidency pa lang ni Marcos yan, September. So, Mr. Torre, your statement is contradicting. Ibig sabihin, panahon pa rin yan ni Marcos. September eh. Anak ng wewe naman. Kailan ba siya nag-assume ng presidency? So nagpresenta ka na sinasabi mong fake news, pero yung pinresenta mo, ay sinusuplak mo din. Bakit? Sinasabi mo rin na panahon ni Marcos yan eh. Anak naman ng wewe, oh. Torre naman, what is happening to you? Tingnan mo kung paano niya lulusutan yung na-realize niya siguro na mali. Tingnan niyo paano niya lulusutan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Torre, sigurado ko bang ang mahina ang utak yung mga DDS o ikaw? Ako nagtatanong lang ha. Remnants ng mga nakaraang... Ibig sabihin, sabi siguro nung kriminal, gagawin ko to sa panahon ni Duterte. Ay, nagpalit na. Si Marcos na. Ay, gagawin ko pa rin. Pero ang nasa isip ko, si Duterte pa rin ang presidente. Remnants ka. Gago! Diba? O baka naman sabi ng kriminal, gawa tayo ng crime, medyo malapit-lapit pa. Para isisipan nila kay Duterte. Kasi, kaya ako sumama dahil kay Duterte, kaya ako gagawa ng crime. Dahil kay Duterte. This is the funniest thing. Akala ko si Claire na ang pag nagpa-press briefing, siya ang nakakatawa. Mas nakakatawa pa pala ito. September na. Kailan ba nag-assume ng Sabi mo na, alam ko, June 30 July 1, simula na. Alam ko So, July, August, September. Sabihin na natin August, naka-isang buwan na. Si Marcos niyan, napalitan niya na yung chip, yung kanyang chip, PNP chip niyan. Bakit ganun? Hindi ako, again wala tayong hindi ko nga alam itong post na ito eh. Hindi ko nga alam yan, hindi ko Ang tanong, bakit nyo isinisisi pa rin yan doon sa mga nagsasabing may problema tayo sa crime nung panahon na ni Marcos?
bakit ang dating, ay hindi, kay Duterte pa rin ito, kasalanan pa rin ni Duterte ito. So hanggang kailan yung remnants ni Duterte, Mr. Torre? Ako nagtatanong lang ako ha, Mr. Torre, hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Sige nga, magbigay ka ng timeline para at least alam namin na, lahat ng mga nangyari, halimbawa lang, nagbigay ka ng timeline. Lahat ng nangyari buong 2022, remnants pa yan ni Duterte. So, lahat ng nangyari doon, kahit December na, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi, magbigay ka na lang ng timeline para yung mga Duterte supporter, alam nila, 2022 sabi ni Torre hanggang December, remnants pa rin yan ni Duterte. So, wag na kayong kumuha dyan. Kumuha na kayo after. Labo ko si Sir eh. Sana nagkaroon na lang ng transition government. Kung gusto ninyo isisi kay Duterte, di ba buong 2022, transition government, hati na lang. Yung sundalo kay Marcos at yung pulis kay Duterte. Yeah, pwedeng ganun eh. Hati-hati na lang. O yung DILG kay Duterte, DOJ kay Marcos. Ganun, baka pwede. Kasi kung isisisi nyo pa lahat ng nangyari after ni Duterte bumaba sa pwesto, aba, sir, mukhang medyo yung ganito, medyo alanganin. Hindi, sir. Ba medyo alanganin yan, sir? Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Ito, parang tinatanong ata dito sa ano na to, kasi maririnig mo DDS eh. Paano nyo nasabing DDS yan? Parang ganun ang dating nung tanong. Ito, sagot niya ha. Tingnan nyo how brave, how intelligent, how knowledgeable yung sagot niya kung bakit niya na-conclude na DDS. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Bibigyan ko kayo, sir, ng example. Just for the sake of argument, Mr. Torre. Pag may nahuli tayo na kriminal, o yung tinatawag nating, sabihin na nating bank robber, o yung mga nanloloob ng bangko, pero parang wala nang ganun. Pero may sabihin na natin. O kaya yung nanloloob ng mga sanlaan. Yan. Tapos, naka-t-shirt na pulis. May Armalite. Ha? Tapos sabihin na nating nakawangwang pa. Wang! Gumaganong-ganon pa.
do we consider that person, kunwari, ninakawan niya yung sanlaan o kaya yung bangko? Ang conclusion mo ba kaagad? Pulis yan. Pulis yan. Pulis yan! Bakit? Naka-t-shirt na nakalagay sa likod, police. Tapos, may wangwang. Pulis yan. Sure ako dyan. 100% yan, pulis. Pulis yan. Kung ganun kababaw ang investigador, dapat sisantihin nyo na. Kasi mantakin mo, lalapit sa'yo. Sir, PNP chief, reporting, yung bank robbery kanina, pulis yun, sir. Tapos tinanong mo, paano mo nasabing pulis? Sir, naka-uniforme, nakalagay doon, pulis. Tapos may Armalite. Tapos mukhang pulis. Tsaka may wangwang. Oh. Sinabi sa'yo ng investigador. Ang sagot mo, pulis nga. Di ba? Medyo dapat ang tanong doon, nakita mo ba yung ID? Na-verify mo ba yung pangalan? Sigurado ka ba na natignan mo sa listahan ng mga pulis kung talagang pulis yan? Na-check mo ba? Dapat ganun, di ba? Yung tama, which is sa tingin ko, Mr. Torre, ganun kayo katalino. Sa tingin ko, ganun kayo katalino. Itatanong nyo yan, sigurado ko. Sigurado ka bang pulis yan? May ID ba yan? Tingnan mo nga yung tsapa niyan. Tingnan mo nga ako sa kampo kung talagang nakalista yan bilang pulis. Ganyan sigurado tatanong mo eh. Di ba? To verify that person is really police. Tama, mali. Question. Ano ang mas madali? Magwangwang ka sa karsada? Magsuot pulis ka? Or palitan mo lang yung profile picture mo ng Bring Duterte Home? At mag-post ka ng kung ano-ano dyan about Duterte at anti-government. Anong mas madali? Sige nga po. Sir, kayo sumagot. Anong mas madali? Yeah? Simple. That's a simple analogy. Hindi porket nakalagay dyan Bring Duterte Home, malay nyo alam nyo kung bakit? Sir, eto lang ha. Gawin nyo ko advice, sir. Tuturuan ko kayo kung paano mag-imbestiga. Sa social media, magaling ako dyan. Kasi 2016 pa lang, alam ko na kagad kung etong profile na ito, pretender ito. Pumepera lang ito. Kasi sir, whether you like it or not, pag Duterte ang pinag-uusapan sa social media, maraming nanonood, maraming nagla-like, maraming nag-views. No? Sa katunayan, sa Facebook nga daw, kinuwento lang sa akin eh, kahit daw sa photos, kumikita. Hindi ko alam kasi demonetize yung page ko eh. Sa Facebook eh. So, hindi ko alam yun. Pero sabi nila kumikita daw yun. Ibig sabihin, anything that you post in Facebook, kumikita. Para mas maraming mag-like dyan, subukan mo mag-post about Marcos. Favoring Marcos. Walang magla-like dyan. Favoring Duterte, ang daming like dyan. So, kung ikaw matalino ka, at gusto mong pumera, ano ipopost mo? Pro Duterte o pro Marcos? Kasi ako nga may kilala ko eh. May kilala akong, meron akong kilalang sa mukha niya, nagbablog siya sa YouTube. Pro Marcos siya. Anti-Duterte siya. Pero, nalaman ko through sa kasama naming isang banateros na may channel siya na pro Duterte. Bakit? Kasi pumipera lang siya. Binabayaran daw siya na maging pro Marcos, vlogger, pero sayang naman daw yung kita ng views pag nag-pro Duterte ka kasi mas maraming views doon. Nagigets nyo? So therefore, if you are really a very good investigator, a very good PNP chief, you will not conclude that such a profile is a Duterte supporter by seeing a post na anti-government sila at meron silang bring back Duterte.
Sabi ko nga sa inyo ang daming ang sumasawsaw dyan Yung awayan ni Maharlika at saka nung Alpotera. Ang dami sumasawsaw dyan. Pinagtatanggol si Maharlika kuno, tapos nakalagay doon, bring back Duterte. Yung ribbon. Pero pag tiningnan mo, walang mga friends, walang profile. Wala lahat. Nakalock yung account. Yung magsasabi ka lang, ito, marami nito Ako, ilang beses kong tinesting ito Sabi ko, wala akong kinakampihan sa mga Alpotera at saka tong kay Maharlika. Basta ako, let's unite and hindi dapat divisive. May mga hihirit dyan na may mga ribbon. Hindi! Magaling sa inyong lahat si Maharlika. Hindi dapat mag-unite. Dapat ilabas ang lahat ng Yung alam mong dinidivide ang mga Duterte supporter. Pero pag tiningnan mo yung account, troll. Walang laman. Alam mong hindi talaga Duterte supporter yun. Yun ay nanggugulo lang para magkaroon ng disunity o division among the Duterte supporter. That's how we know it, sir. That's how we investigate kung ang isang account ay troll lang o di kaya namemera lang. As a matter of fact, sir, ito, I challenge you. Magsabi ka ng specific vlogger naglabas ng fake news using old videos, old photos. At nangyari kay Pangulong Duterte noon hindi yun September 2022 Yung nangyari talaga nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ipinost niya ngayon at sinisisi niya kay Marcos. Magbigay ka ng pangalan, sir. Challenge ko yan sa'yo, Mr. Torre. Pag binigay mo yung pangalan na yon, na vlogger na yun, ako mismo babanat doon. Challenge ko yan. Ako mismo ang babanat doon sa vlogger na yon. Pagsasabihan ko yon publicly, hoy, matuto ka mag-fact-check ha. Huwag kang nagasalsal ng fake news. Masisira ang lahat ng Duterte vloggers. Ako mismo ang babanat, sir. I challenge you. Ba't ka nakatingin ng ganyan, sir? Kakampi mo ako dyan, sir. Kakampi mo ako pag meron talaga nagpapalabas ng fake news. Ako kasi galit ako sa fake news Whether favoring Duterte or favoring Marcos, I hate fake news. Kasama mo ako dyan, sir. Pero, sir, etong inyong sinasabi ngayon, sablay. Sablay to, sir. I'm telling you, I hope you are tawag dito, you are open for criticism. Hindi, kasi tama ka naman We all want unity, we all want kaayusan. Ako kaayusan. Sabi ko, sir, hindi ko nga kayo pinupuna kasi nung nakikita kong may mga pulis sa kalsada, sa akin, okay yun. I mean, okay yun. Why would I, bakit ko kayo pupunahin kung maganda gagawin nyo? Hindi ako yung tipo ng vlogger na wala lang, lahat ng makita sa inyo pangit. Hindi ako ganun. Pag may nakita ako maganda, hindi ko na anuhin yan. Maganda na ginagawa ng tao kahit pa siya nagpakulong kay Duterte. Basta maganda gawin mo, ayos ka. Para sa bayan ng gawin mo, ayos ka. May mali ka kay Duterte noon. Pero ito ngayon, kung tama gagawin mo, papalakpakan kita. Kasi para sa bayan yan. Pero ang pinuna ko doon, naalala nyo, may pinuna ko sa kanya, yung nawala ng day off ang mga pulis. Kasi may mga, alam tayo diyang mga kapulisan na nagre-reklamo walang day off. Tinanggal, kasi ang ginawa nila, dati nagdo-12 oras ang pulis. Tapos nagkakaroon sila ng day off. Ngayon, ang ginawa, 8 hours na lang. Mukhang maganda, pero nawala yung day off. Kahit sa mga staff ko sa banda, yung mga PA ko, mga production assistant, ayaw ng ganun din siyempre. Gusto nyo iklian ko yung oras ninyo ng trabaho, pero wala kayong day off. Paano sila makakasama with their family on a day? So yun yung pinuna natin. Pero yung idea niya na gusto niya ang pulis nasa kalsada, walang problema. As long as you would provide them enough food, enough drinks,
Walang problema yan. Enough shelter kasi wag naman dapat maarawan din sila. Dahil tao rin po yan. Ang sun ay harmful na talaga ngayon. Di ba? Walang problema, sir. Pero yung mga ganito yung hirit, medyo sablay to. Sablay ho talaga ito. Mamaya, sabihin ko ba sa inyo kung ba't sablay? Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lang? Sino bang sila? Sir, wag mo i-generalize. Sinong sila? Hindi ba pwedeng i-generalize nyo lang? Sinong sila? Specific nyo, name names. Don't tell me takot kayo pangalanan nyo mga yun. Hindi ko kayo nakilalang takot ha. Atapang-atao kayo eh. Bakit hindi nyo pangalanan yung mga yun? Ako huhula ko, mga walang mukha yun eh. Ako talaga, galit ako sa mga walang mukhang yung mga nagtatago sa sa kanilang mga identity. Galit ako dyan. As a matter of fact, gusto ko nga magpasa ng bill eh. Hindi ako. Yung mga congressman, sana magpasa sila ng bill. Na ang lahat ng, ewan ko kung paano gagawin yun, requirement ang magpasa ng ID. Without the national ID, hindi ka magkakaroon ng page or profile. Para pag may ginawa yung isang specific account na yon na krimen, madaling matuntun. Pwede nating i-require ang Facebook. Halimbawa, itong kunwari, Bring Home Duterte, ganyan. Bring Home Duterte page. Halimbawa, may ganyan, di ba? Pag may ginawang katarantaduhan yan, hingi natin. Dapat sana mahihingi yung, sino ba ito? Sino nasa likod nito? Sino yung admin nito? Pwedeng hingi ng cyber, yung sa cyber ng police, di ba? Hihingin ngayon sa Facebook. Sino ito? Kasi meron siyang ginagawang krimen. May ginagawa siyang hindi tama. Ipapakita yung ID. Kasi dapat we should be responsible sa pinopost natin. Di ba? May mukha dapat. Ako agree ako dun eh. Kasi sir, puro bintang na lang ito eh. Sino ito mga sinasabi niyong Duterte supporter? Kasi as far as I know, ako isa sa hindi ho sa pinaka nauna ha, pero isa ho ko sa mga talagang OG na Duterte vlogger. Kilala ko kung sino ang mga Duterte vlogger talaga. At ngayon. So, ma-identify ko sa inyo, hindi Duterte yan. Pera-pera lang yan. Yung page na yan, pera-pera yan. Hindi namin kilala yan. Kasi, ito nga kinagandaan sa Duterte community. Kung mapapansin nyo, kahit kami mga banateros, kausap namin lahat. Except yung luka-luka ha. Yun kasi talaga luka-luka yun eh. Pero lahat kausap namin. Kahit anong side. Ha? Kausap, kahit magkakaaway sila. Labas kami sa away nyo. Basta kami, nandito kami because we are fighting and we believe that Duterte is the one para talaga sa ating bayan. Yun ang aming pinaniniwalaan. Kaya alam ko at kilala ko kung sino yung mga tunay at sino yung mga namemera lang sa social media. Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Sir, bala? Hindi namin kailangan ng bala. Alam niyo kung bakit? Ang bala lang namin yung ulan. Yung ulan, pinapahiya na si Marcos mismo. Siya ang nagsabi ng 5,500 flood control project. Sir, ikot ka. Tingnan mo, gayahin mo si Isko. Umikot ka, tingnan mo. May baha ba o wala? Ikaw mismo tumingin. Di ba? Alam mo yan, meron. Kaya hindi namin kailangan ng bala para ipahiya si Marcos o para sumbatan si Marcos. Yung mismong ulan ang susumbat kay Marcos. Kasi babaha eh. Suminga lang ang ulap, baha na. And yet, pinagmamalaki niya yung 5,500.
Hindi namin kailangan ng bala at mag-ipon pa ng bala kasi sila mismo ang pinapahiya nila sarili nila. Mantakin mo iinom ka sa sasabihin mo pwedeng ipunin, inumin. So di sana, sir, ito. Kung totoo yung sinasabi ni Marcos na pwedeng inumin, yung sa DSWD, di ba? Kung talagang totoo, pwedeng inumin yun. Sir, sana yung mga Pilipino tumantuan na ngayon. Bumaba! Palakpakan tayo! Umuulan, tanginang yan. Marami na tayong tubig. Hindi na natin kailangan bumili sa purifying station. Marami na tayong tubig. Meron no kayo nakitang Pilipinong tuwan-tuwa dahil bumaha? Tuwan-tuwa sila. Baha. Ang saya-saya. Marami na tayong tubig. May panluto na tayo, may pangkain na tayo, may panginom na tayo. Lahat. Yun lang, sir. Hindi na namin kailangan ng bala kasi mismong si Marcos ang gumagawa ng bala niya para makriticize siya sa mga kapalpakan niya. Hindi namin kailangan ng bala. Kayo mismong nasa gobyerno ang gumagawa niyan. Sabi ko nga sa inyo sana sir, eto payo ko sa'yo. Sana mapanood ito ng mga kapulisan at ipakita nyo ito. I'm a very sincere person. Maayos na sana yung mga unang Actually, medyo nagtaka nga ako nung una nung pagtungtong yung kasi hindi kayo namulitika nung pagtungtong ninyong PNP chief. Except sa meron ako naririnig. Alam mo na yun. Hindi ko na sasabihin sa'yo. Pero alam mo na yun Ikaw daw ang nun Pero it's okay. Pero maganda yung simula mo. Pag hindi ka namumulitika, medyo sana pwede na alam mo yun, pansinin mo, nawala ka na sa radar ng mga tunay na Duterte vloggers. Nawala ka na sa radar. Hindi ka na masyadong nababanatan. Kasi nga, you were performing. We do not have problem with that. If you're performing for the people, ba't hindi ka namin pupurihin? Bakit hindi ka namin na tatantanan? Di ba? Titigil kami sa kakabanat sa'yo if you're doing well. Kasi you're serving the people. Kami, we want you to serve the people. Make us safe. If you are doing that, if the PNP is doing that, bakit kami magrereklamo? Gusto namin maging safe Gusto namin matakot ang mga kriminal. Yun ang gusto namin. And if you are doing that, papalakpakan kitang bogang-boga. Di ba? Pero sana naman, sir, itigil mo na yung pamumulitika mo. Naging PNP chief ka na Alam ko yung ginawa mo. Kaya ka nakaabot sa ganyang tungtungan mo. Alam mo rin yan. Huwag na tayo maangan, sir. You got what you did. Basta, alam nyo na yon. Mali-mali lang English ko. Ibig sabihin, yung reward ninyo sa pagsunod ninyo kay Marcos, nakuha nyo na. Ngayon, magtrabaho na lang kayo, sir. Yan ang payo ko sa mga nakakapanood dito na malapit kay Torre. Yan ang payo ko. Magtrabaho na kayo. Pag nagtrabaho na kayo, hindi kayo pupunahin. Pagsilbihan nyo taong bayan, hindi kami, taong bayan ang pagsilbihan nyo. Make them safe. Make us, every one of us safe. Wala nang pupuna sa inyo. Pero yung mga ganitong hirit, sir, sablay. Pumupolitika na naman ikaw. Huwag ka nang pumulitika. Wala nang mas tataas pa Di ba? Kung gusto mo maging senador, maling way yan. Hindi, ito, payo ko lang sa'yo, maling way yan. Kita mo nga yung na nangyari doon sa alyansa na Makatae. Tumbalate. Di ba? Sino lang yung mga nanalo doon? Yung mga may pangalan na talaga. Pero yung the rest na bata talaga ni Marcos, talo. So, kung ang plano mo, tumakbong senador in the future, mali ka. Mali yung daan mo. Mali yung daan mo. Huwag kang mamulitika, magtrabaho ka, people will love you. That's the truth. Kasi mararamdaman ng tao yun. Safe na ako ngayon Uy, talagang wala nang
Mararamdaman ng tao yun. Hindi mo kailangan ipuwersa. Hindi mo kailangan ng propaganda. Mararamdaman ng tao yun. Kasi sino ba mga tao? Di ba yung mga nasa kalsada? Sino ba yung mga solve the problem sa mga rambulang na mga bata? Solve yung mga adik sa kalsada? I-solve mo lang lahat yung mga yan? Maku po, maniwala ka sa akin. People will love you. Pero yung ibabalik mo na naman sa DDS yung sisi? Sir, anong pang purpose niyan? Andiyan ka na sa pwesto eh. Ano pang purpose? Siraan si VP Sara Duterte? Naku po, sir. Huwag mo kakalimutan, next president yun. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na Sir, hindi po ito drugs. Ito po ay lavender. Baka mamaya, hoy, silipin nyo kasi banat ba? May hinihit-hit doon. Zenhaler. Hindi po ako nagbebenta nito, sir, ha? Pero nabibili ko ito sa TikTok. Parang lavender ro ito para parang Vicks. medyo may kulang talaga sila eh. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word against their... Hukayin na naman. Ang hilig nyo talaga sa hukayin. Hindi, sir. Ang hilig nyo sa hukayin. Sir, kamusta yung nahukay nyo dun sa QJC? Kamusta na yun, sir? Asan na yung heartbeat? May nakita kayong heartbeat? Di ba wala? Winasak nyo na yung katedral? Hinukay nyo na ng hinukay. May nakuha ho ba kayong heartbeat? Ginto, may nakuha kayo, sir? Wala. Baka bigla magkaroon ng buto, ah. Buti na lang, alam mo mga tao doon, di kumakain masyado ng karne. Puro gulay. Kasi paano kunwari, yung gumawa ng katedral, kumakain ng manok, tapos tinapon yung, o kaya baka, o kaya baboy. Nag-crispy pata, tapos tinapon yung buto doon. Tapos nahukay, baka sabihin nila, buto ng ano to? Ito, dito na yung yung pinatay ng Angel of Death ba yun? Pambira, oo. Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Oo nga, yan din gusto ko. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga Hindi, sir, itigil mo yung politika, sir. Hindi, ako, sir, usap tayo. Gusto nyo mag-usap tayo, sir? Itigil nyo na yung politika. Alam nyo, sir, na namumulitika kayo, sir, eh. Ako may personal akong alam, sir. Ayoko na lang ilabas dito in public. Hindi, totoo. Meron akong alam. Wag tayo, sir. Alam mo, deep in your heart, kahit ako sinisilipan, pinupolitika. Di ba? Itigil na ho natin. Magtrabaho na lang kayo. Ako, eto, pangako ko sa inyo ito, sa lahat ng nanonood. Pag ito nagtrabaho, wala kayo madidinig sa akin na pambabatikos kung magtatrabaho siya ng tama. Pero kung mamumulitika siya at palpak yung trabaho niya, asahan nyo ikikriticize ko to. Pero kung tama yung ginagawa niya, wala kayo maririnig na kritisismo manggagaling sa akin. Kasi tama ang ginagawa niya. Kaya nga, sir, back to you. Yan sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Parang galit ka, sir. Differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag nating kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. O yun pala, sir, bakit doon nyo dinala? Sir, iyan na naman tayo eh. Tapos na yan eh.
Tapos na yan. Tama kayo eh. Sino complainant? Pilipino. Saan ginawa yung krimen na ina-accuse nyo? Philippines. Bakit yung dadalhin sa dahig? Ask any lawyer. Jurisdiction is very important. That's the first thing that lawyers are questioning, jurisdiction. Anong ibig sabihin ng jurisdiction? Sino yung nagre-reklamo? Saan siya? Kaya nga pagka nagfa-file ng mga libel, opisina ng tao na yun, saan siya? Saan niya nadinig? Jurisdiction yun. Di ba? At the same time, saan yung crime nangyari? Jurisdiction din yun. Sino yung apektado? Jurisdiction. As a matter of fact, hindi pa pwedeng gawin mo yung krimen sa ibang bansa. Ang uusig sa'yo, Pilipinas. Kahit ka pa Pilipino. Kasi nga, crime is... Hindi, totoo. Ang crime po kasi na ano yun sa jurisdiction kung saan ginawa. So, sir, in your own mouth, nanggaling ang mga reklamo, yung mga quote-unquote na mga naapektuhan ng war on drugs ay sa Pilipinas at Pilipino. Bakit nandun sa dahig? Sir, mali na naman po tayo dyan. Kaya tayo napupuna, sir eh. I mean, sir, kayo, sigurado ako, alam nyo yan. Pulis kayo, sir. Pwede mo bang, kunwari, yung crime nangyari sa city ng Timbuktu. Halimbawa lang. O sige na nga, magpangalan tayo. Kunwari, yung crime nangyari sa Marikina. Di ba? Tapos ang huhuli, pulis Las Piñas. Di ba? Tas doon dadalhin sa presinto doon ifa-file yung case. Di ba dapat doon din kung saan nangyari yung crime? Yan, simpleng bagay na nga lang. How much more bansa? Bansa yan, sir, ha? Bansa. And the president himself, Marcos said himself, that ICC has no jurisdiction sa atin. Ibig sabihin, we are not part of ICC. We are not member of the ICC. Therefore, they do not have jurisdiction. And yet, hinatid ninyo o pinadala ninyo si Pangulong Duterte sa dahig. If the jurisdiction hindi nasunod, how do you expect us to believe that ICC will be fair? The jurisdiction itself hindi tama. Paano magiging patas? Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag nating kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan nung mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, nung mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Sandali. Panahon na ni Marcos ito eh. Oo, nagsampa kasi daw doon panahon ni Duterte. Oo, correct. Pero, ngayon, panahon na ni Marcos. So, they can file here in the time of Marcos. Ba't hindi nila ginawa? Wala silang tiwala kay Marcos? Wala silang tiwala sa korte? And aside from that, parang yung sinasabi sa amin na kung gusto namin mag-file ng something sa government, huwag kami magtiwala. Bakit? We are anti-Marcos? Hindi kami dapat magtiwala sa korte? At dapat sa ibang bansa kami mag-file? Di ba? That's the logic. So, ibig bang sabihin nun, sir? Hindi ka tiwa-tiwala ang ating mga husgado? Nung panahon ni Duterte? That's bad. That is not nice, sir. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun. Oh. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation,
bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya ulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama ba kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral. That's not the true dispensation. Gulo mo, sir. Sorry lang ha. Gulo mo. Ang pinag-uusapan mo na dyan yung sa Congress eh. Yung, kasi yan yung sasagot nila Pangulong Duterte. Kasi nga po, hindi pala si Pangulong Duterte. I think it was BP Sara. I'm not sure ha. Pero parang wala naman ako narinig na ganyan. Pero gayon pa man, ginagawa yan sa Congress eh. Bakit? You know why? Because there's a court. Ang sinasabi lang, mag-file kayo sa Philippine Court. Wala namang sinagot sila dyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa court. May nag-file ba sa court? Wala. Bakit di nyo i-file sa court ng Pilipinas? Kasi nga, alam natin ang mangyayari. Nga, wala. At gusto lang nilang matanggal si Pangulong Duterte.